Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more incoming educational videos. Happy learning, kids! Halina at matuto sa signaturang makabansa para sa ikalawang baitang, Quarter 1, Week 3, kasama si Maestra Mo. Mga layunin. Natatalakay ang salitang may kaugnayan sa sukat o lawak katulad ng mahaba at maiksi, malawak at makipot, malaki at maliit. Natutukoy ang sukat ng lugar o istruktura sa loob ng paaralan gamit ang mga salitang kaugnay sa sukat at lawak. Ngayon ay pag-aaralan natin ang sukat ng lugar o istruktura sa loob ng paaralan. Bago ang lahat, sagutan muna ito base sa iyong natutunan sa nakaraang aralin. Isulat ang kahulugan ng mga mahahalagang salita. Basahin ang mga nakasulat na salita na makikita sa larawan. Mahaba, makipot, maiksi, malawak, maliit, malaki, ang mga salitang nabasa ay mga salitang naglalarawan na may kaugnayan sa sukat o lawak ng isang istruktura, lugar o daanan sa komunidad. Mahaba. Ito ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking haba o isang sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas mahaba kaysa karaniwan. Maiksi. Ito ay kabaliktaran ng mahaba. Tumutukoy sa isang bagay na may maliit na haba o sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas maikli kaysa karaniwan. Malawak. Ito ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas malawak kaysa karaniwan. Makipot. Ito ay kabaliktaran ng malawak. Tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas makitid kaysa karaniwan. Malaki. Ito ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking sukat, dami, o kapasidad, mas malaki kaysa karaniwan. Maliit. Ito ay kabaliktaran ng malaki. Tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sukat, dami, o kapasidad, mas maliit kaysa karaniwan. Ngayon, basahin natin ang maikling kwento. Ang paaralan ni Gwen. Si Gwen ay mag-aaral sa isang malaking paaralan na may malawak na bakuran. Ang malawak na bakuran ay puno ng mga mag-aaral na naglalaro at nagkukwentuhan. Habang papasok siya sa loob, napansin niya ang mahaba at maigsing bahagi ng pasilyo. Sa unang bahagi ng pasilyo, ito ay mahaba at tila walang katapusan. Puno ng mga pintuang naglalaman ng iba't ibang silid-aralan. Pero sa dulo nito, ang pasilyo ay nagiging makipot na parang nagiging dahilan ng siksikan ng mga estudyante sa oras ng uwian.
Pumasok si Gwen sa kanilang silid-aralan na malawak at maliwanag. Ang mga mesa at upuan ay maluwag na nakaayos para sa mga mag-aaral. Ngunit sa likod ng silid, may isang maliit na espasyo na nagsisilbing taguan ng mga kagamitan. Pagkatapos ng klase, nagpunta si Gwen sa aklatan. Sa loob nito, ang espasyo ay malaki. Puno ng mga estante ng aklat na mataas at maayos na nakahilera. Sa isang sulok naman ay may maliit na mesa at upuan na tila kinapos sa espasyo, ngunit nagbibigay ng tahimik na lugar para sa magbasa at mag-aral. Sa bawat sulok ng paaralan, nakita ni Gwen ang iba't ibang sukat at lawak ng mga espasyo. Mahaba at maigsi, malawak at makipot, malaki at maliit. Ang mga ito ay madalas na nakikita ni Gwen sa bawat pagpasok niya sa kanyang paaralan. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, ano-anong mga salita ang naglalarawan sa daanan o lugar sa paaralan? Pangalawa, paano inilarawan ang gusali ng paaralan? Ang bakura nito. Pangatlo, anong salita ang naglalarawan sa pasilyo, sa silid-aralan? Pang-apat, paano inilarawan ang silid ng mga guro? Pang-lima, ano ang makikita sa tabi ng pinto? Paano ito inilarawan? Para sa unang gawain, tukuyin ang mga salitang naglalarawan ng sukat o hugis. Isulat sa bawat kahon ang angkop na sagot. Sagutin. Una, ano-anong mga salita ang ginagamit upang mailarawan ang sukat o lawak ng isang lugar o espasyo sa paaralan? Pangalawa, gamitin sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan sa sukat o lawak. Para sa pagtataya, iguhit sapat lang ang masayang mukha kung tama ang isinasaad sa pangungusap at malungkot na mukha kung hindi. Una, ang salitang malaki ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking sukat, dami o kapasidad, mas malaki kaysa karaniwan. Pangalawa, ang salitang makipot ay tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas makitid kaysa karaniwan. Pangatlo, ang salitang malawak ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas malawak kaysa karaniwan. Pang-apat, ang salitang maiksi ay tumutukoy sa isang bagay na may maliit na haba o sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas maikli kaysa karaniwan. Panglima, ang salitang mahaba ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking haba o isang sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas mahaba kaysa karaniwan. Para sa karagdagang gawain, sa tulong ng mga magulang, gumawa ng mapa ng paaralan na makikita
ang mga pasilyo, silid-aralan, at iba pang mga istruktura na nakapaloob dito. Iulat ito sa klase kinabukasan. Alam kong marami kang natutuhan sa araling ito. Huwag kalimutang i-share ang iyong kaalaman. Hanggang sa muli!